Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan si Bitcoin or ang presyo ni Bitcoin ay nagko-collapse daw po or bumabagsak. Dulot nga ba ito ng kanyang pagtatapos sa kanyang ETF hype? At yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ayon po rito ay Bitcoin's price has sharply fallen by over 7%, reaching 45,644. Ayan, bumagsak po siya ng 7% at bumalik po siya sa $45,644 na presyo. Pero ayan, hindi po natin masasabing collapse yan. Yan, hindi po natin pwedeng sabihin na nag-collapse ang presyo ni Bitcoin kung bumagsak lamang po siya ng 7%. Mali po kasi yung title ng balita. Kung pag-collapse po kasi yan, ay malaki po yung kanyang pagbagsak. Pero ang pagmaliit ay pwedeng retracement lamang yan or correction. Ayan, kaya hindi po natin pwedeng sabihin collapse ito. Yung talagang collapse ay siguro ay babalik siya sa presyong mga $30,000. Ayan, $20,000. Ayan, ganyan po talaga kung pag nagkaroon ng collapse. Pero kung pag ganito lang, nagaling po siya sa $47,000 tapos bumalik po siya dito sa $45,000, ay normal lamang yan kung pag umaakyat ang market. Yan, kung pag 7% na ganyan ay retracement lamang yan. Kailangan pong huminga ng market or yung presyo ni Bitcoin. Malay natin, baka sa kanyang correction ay para huminga po siya ng malalim para sa kanyang pagbuelo or para makakuha siya ng buelo sa kanyang paglundag ng napakataas na yan, sa kanyang sunod na paglundag na sa mas mataas na presyo. Kaya ayan, ngayon ay maliban po dito ay tapos na nga ba ang ETF, ang hype na ETF. Yan, ang masasabi ko naman dito ay hindi na rin po natin masasabi yan na ETF, yung ETF ay isang hype. Kasi kung pag hype lang ito ay yung wala itong basihan, yung wala itong foundation. Yan, katulad ng ginagawa ni Ginoong Elon Musk kay Dogecoin na ayan, nag-tweet lang siya ng walang basihan na ayan, parang ginagamit niya lang yung kanyang charisma, ayan, or nag-i-encourage lamang siya. Kaya ganyan po yung hype. Pero yung ETF na ito may foundation po yan. Kung pag na-approve po ito ay si Bitcoin ay magkakaroon po ng exposure sa mas maraming mga investors, lalong-lalo na yung mga mahilig po talaga sa mga traditional na form ng pag-i-invest. Kaya ayan, magkakaroon siya ng exposure at maliban po dyan yung gustong-gusto ng malalaking mga investors or institutional investors ay yung security. Dahil sa isa na pong ETF itong si Bitcoin ay mas matindi po yung kanyang security. Ayan, at mas regulated po siya at may talagang parang insurance yung mga investors dito. Kaya yung mga malalaking mga investors ay hindi po sila takot na mag-invest ng malaking amount ng funds dito kay Bitcoin. Kaya nga sabi ng mga market analysts ay maraming papasok dito na mga malalaking financial institutions at papasok yung malaking amount ng funds dito kay Bitcoin. Kaya ayan, kaya hindi po natin pwedeng sabihin yung na ito ay isang hype lamang. Kasi yung pag-hype ay wala lang. Basta nagkaroon lamang yung interest yung mga tao rito kasi nandyan si Ginoong Elon Musk, ganyan, yung mga taong kilala. Ayan, ay yan lamang po yung hype. Pero pag nawala na or naubos na or nawala na yung interest ng mga tao, ay dyan na manghihina. Tapos na yung hype. Kaya, ayan. Sabi po rito ay the price of Bitcoin has plummeted by over 7%, reaching an intraday low of $45,644 on the Bitstamp exchange. Kaya yan, naitala po yung presyo na ito sa exchange na si Bitstamp, $45,644. 7% lang naman po.
The significant drop follows a period of heightened excitement during which Bitcoin surged to 49,048, its highest level since early January. Kaya yan, nagkaroon po ng price surge na umabot po ng $49,048. Yan, dahil sa excitement ng approval ng spot Bitcoin ETF. The decline comes unexpectedly amid the fervor surrounding the recent approval of Bitcoin exchange traded funds, challenging the market's previous optimism. Kaya yan, umangat siya nung papalapit yung approval, pero nung nagkaroon na ng approval ay dyan na po siya unti-unting bumagsak. Massive trading volumes. The cryptocurrency market often reacts vividly to news events, and the recent Bitcoin ETF approvals are no exception. Notably, the newly launched spot Bitcoin ETF have experienced massive demand with a combined trading volume of $1.3 billion. This figure swells to $3.5 billion when including the Grayscale Bitcoin Trust and the Bitcoin Strategy ETF. At first, it seemed like ETF approval wasn't a sell the news event, but the largest cryptocurrency then registered a dramatic downturn. Ayan, Eric Balcunas, a noted industry expert, commented on the situation. Okay, the news seller seems to have woken up. Not sure if that's all what is, though. There's likely a lot of cross currents right now with all these launches and market makers. Vanguard snubs Bitcoin ETF. Amid this tumultuous period, Vanguard, a major investment management company, has taken a striking different approach by banning all Bitcoin ETF from their platform. Ayan. Yung ginawa po ni Vanguard ay ayaw niya po kay Bitcoin. Ang kanyang ginawa ay binanda po niya lahat ng mga Bitcoin ETF sa kanyang platform. Reports indicate that Vanguard is blocking customer access to this SEC-approved ETF, limiting transactions to only selling existing holdings. These decisions align with Vanguard's conservative investment philosophy. The snub might have contributed to the price drop. Kaya yan, mukhang yung pagbablock daw ni Vanguard sa mga inapprove ng US SEC ng mga ETF ay mukhang nakaapekto raw po ito sa presyo ni Bitcoin para ito ay bumagsak. Ayan. Yan po ang tungkol dito sa balitang ito. Yan, mukhang sa tingin ko ay hindi na, kapag si Vanguard lang naman po yung may kagagawan nito ay imposible naman na ganyan kalaki yung impact ni Vanguard dito. Yung kanyang pag-block dito dito sa mga Bitcoin ETF. Marami pa namang mga platform dyan na available ang ginawa po nilang available ang Bitcoin ETF sa kanilang platform. Kaya sa tingin ko ay hindi naman po siguro yan yung pinaka dahilan dito kung bakit bumagsak ang market price ni Bitcoin. Yan, talagang kailangan po siguro may mga nag-take profit siguro dyan. Yan, may mga siguro ay nag-take profit lamang po siguro sila. Kaya nagkakaroon ng correction. Ayan, pagkatapos ng correction na yan ay magpapatuloy ito sa kanyang pag-akyat kasi unti-unti na pong papasok yung mga malalaking financial institution. Yan, ipapasok po nila yung kanilang mga funds. Unti-unti po yan. Kaya sa tingin ko ay hindi po biglaan yung impact ng spot Bitcoin ETF na ito. Yan, dahan-dahan po itong umaakyat. Habang may pumapasok na amount na funds dito sa mga Bitcoin ETF ay unti-unti naman pong umaakyat or lumalago yung market price ni Bitcoin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.